Hindi lahat ng ngiti ay tapat. May mga ngiting may dalang lambing, ngunit sa likod nito ay mga matang puno ng inggit. Sa bawat araw na lumilipas, nakikihalubilo tayo sa mga taong hindi natin lubos na kilala. Mga kaibigang matagal na nating kasama, mga kapamilyang matagal na nating minahal. Ngunit minsan, ang mismong katahimikan ng ugnayan ay nagtatago ng isang lihim, isang uri ng kadilimang hindi laging lantad sa mata. Hindi ito ang demonyong madalas isalarawan sa mga kwento. Walang sungay, walang apoy, walang buntot. Ngunit naroroon siya sa anyo ng paninira, paninibugho at pagnanasa sa kapangyarihang kontrolin ng iba. Sa pagkakataong ito, titingnan natin ang aral ng mga Stoic. Paano ba natin makikilala ang mga ganitong uri ng espiritu? At higit sa lahat, paano tayo mananatiling payapa, matatag, at hindi matitinag kahit sa presensya ng kadiliman? Ito ang gabay ng isang isipang hindi basta-basta naapektuhan ng gulo ng mundo. Ito ang landas ng isang Stoiko. Para sa isang Stoic, ang tinatawag na demonyo ay hindi isang nilalang na may sungay, may apoy sa mata, o may buntot na bumubuntot sa dilim. Hindi siya kailangang tawagin sa ritual o itaboy ng dasal, sapagkat ang tunay na demonyo ayon sa karunungan ng Stoicismo ay nasa loob, hindi sa labas. Ito ay ang masasamang gawi at mga pag-iisip na unti-unting sumisira sa pagkatao ng isang tao. Ang mga salitang sinungaling ngunit matamis, ang mga damdaming nakabalot sa inggit ngunit ipinapakita bilang malasakit, at ang pagnanais na kontrolin ng kapwa, hindi upang gabayan, kundi upang patahimikin ang sariling kahinaan. Ang demonyo ay ang inggit na bumubulong sa ating isipan kapag may tagumpay ang iba. Ito ang galit na kumukulo kahit walang katarungan. Ito ang kasinungalingang paulit-ulit na sinasabi hanggang sa ito'y paniwalaan. At ito ang kapangyarihang ginagamit hindi upang ituwid, kundi upang supilin. Hindi mo ito makikita agad sa anyo, ngunit mararamdaman mo ito sa kilos. Hindi ito sumisigaw, ngunit unti-unti nitong binabasag ang iyong katahimikan. Ito ang uri ng demonyo na kinikilala ng isang Stoic. Hindi upang katakutan, kundi upang pagmasdan, maunawaan, at kung kinakailangan, iwasan. Ang demonyo sa paligid ay hindi palaging galit. Minsan ito'y tahimik, nakangiti, ngunit may dalang malamig na layunin. Isa sa mga palatandaan, hindi siya marunong matuwa sa tagumpay mo. Kapag ikaw ay umaangat, laging may kasunod na biro. Isang komentong may bahid ng pagdududa o paninibugho. Hindi niya kayang magsabing magaling ka nang walang dagdag na, pero sana ganito. Sa puso ng isang Stoic, ito ay senyales, hindi ng kaaway, kundi ng isang kaluluwang naliligaw. Mayroon ding mga taong pinipilit kang baguhin, hindi dahil nais nilang ikaw ay umunlad, kundi dahil gusto nilang ilayo ka sa sarili mong prinsipyo. Gagamitin ang guilt, ang luha, ang katahimikan, lahat ng emosyon, hindi para damayan ka, kundi para kontrolin ka. Sa ganitong sandali, dapat mong tanungin ang sarili mo, sino ba ako kapag kasama ko sila? May mga relasyong puno ng drama, paulit-ulit na kwento ng pagiging biktima. Kapag may nangyari, laging sila ang nasaktan. Hindi nila makita ang sariling bahagi sa pagkakamali. Para bang ang mundo ay isang entablado at sila ang palaging bida ng pagdurusa. Ngunit ang Stoic ay hindi naaawa agad. Siya ay nagmamasid, naghahanap ng katotohanan sa likod ng mga luhang paulit-ulit. At kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng oras, ng malasakit, ng pangunawa, ngunit tila palaging kulang sa kanila. Kapag kahit anong ibigay mo ay hindi sapat, tandaan mo, ang tunay na kabutihan ay hindi dapat sinusukat ng palakpak ng iba. Kapag ang iyong kabutihan ay binabaliwala, marahil ay hindi ang puso mo ang may kakulangan, kundi ang kanilang kakayahang tumanggap ng liwanag. At sa lahat ng ito, may isa pang palatandaan na mas mapanganib sa lahat. Pinapalabo nila ang iyong isipan. Kapag matapos ang bawat pag-uusap ay pakiramdam mong ikaw ang mali, kahit wala ka namang ginawang masama,
Kapag naguguluhan ka sa sarili mong prinsipyo dahil sa paulit-ulit nilang mga salita, ang layunin ay malinaw. Gawin kang mahina para sumuko ka sa kanila. Ang Stoic ay hindi tumatakas sa ganitong realidad, ngunit siya ay laging mulat, laging mapanuri, sapagkat ang unang hakbang tungo sa kalayaan ay ang pagkilalang may tanikala. Ang isang Stoic ay hindi agad humuhusga, hindi siya padalos-dalos sa salita, at lalo't higit hindi siya nagpapadala sa galit. Sa halip, siya ay nagmamasid, tahimik ngunit mulat, hindi upang humanap ng mali, kundi upang makita ang katotohanan sa likod ng pagkilos ng iba. Alam ng Stoic na ang mundo ay puno ng bagay na hindi niya hawak. Ang damdamin ng iba, ang asal ng kaibigan, ang pananalita ng pamilya, lahat ng ito ay lagpas sa kanyang kontrol. Ngunit alam rin niya kung saan siya may kapangyarihan. Kontrolado niya kung paano siya tutugon. Pipiliin niyang manatiling kalmado kahit sa gitna ng kaguluhan. Pipiliin niyang huwag makisawsaw sa drama, sa halip ay magsilbing salamin ng katahimikan. Ang Stoic ay hindi palaging nagsasalita. Minsan ang katahimikan niya ay ang pinakamalalim na sagot. Ang kanyang distansya ay hindi galit, ito'y proteksyon. Ang kanyang paninindigan ay hindi kayabangan, ito'y panata sa kanyang prinsipyo. Hindi niya kailangan ng armas, ng sigawan, ng pangangatwiran para ipagtanggol ang sarili. Sapagkat ang katahimikan na may kabatiran, ang distansyang may dangal, at ang paninindigang hindi natinag, iyan ang sandatang walang dugo ngunit may bigat. Sa paningin ng iba, siya'y malamig, ngunit sa loob siya'y payapa. At sa gitna ng mundo na laging nagpapadali at nagpaparami ng ingay, ang Stoic ay nananatiling matatag sa kanyang katahimikan. Sa harap ng kadiliman, ang unang hakbang ay ang pananatili sa liwanag ng sariling prinsipyo. Huwag mong hayaang agawin ng iba ang iyong gabay. Ang Stoic ay hindi nagpapalit ng anyo upang maipagtanggol ang sarili. Sa halip, siya ay nananatiling totoo kahit siya na lamang ang naiiba. Kapag ikaw ay pinukaw ng galit, huwag mong salubungin ito ng galit. Kapag ikaw ay sinaktan sa salita, huwag mong gantihan ng parehong sugat. Sapagkat ang apoy na sinalubong ng apoy ay hindi nagdadala ng liwanag, kundi sunog. At sa bawat sunog, may nawawala sa iyo na hindi mo na mababawi. Kung ang presensya ng isang tao ay paulit-ulit nang lumalason sa iyong katahimikan, kung ang mga salita niya ay hindi na aral kundi lason, kung ang ugnayan ay naging tanikala sa halip na tulay, pumili kang lumayo, hindi bilang pagtalikod sa laban, kundi bilang paggalang sa sarili mong kapayapaan. Ang Stoic ay hindi duwag, ngunit siya ay marunong pumili kung kailan may saysay ang paglaban. Hindi lahat ng labanan ay karapat-dapat pasukin. Hindi lahat ng sigaw ay kailangang sagutin. Kung ang pagtahimik ay makakapagpanatili ng iyong dangal, manahimik ka. Kung ang paglayo ay makapagliligtas sa iyong isipan, lumayo ka. Kung ang hindi paglaban ay makapipigil sa pagkalunod ng iyong sarili, pumili kang hindi lumaban. Sa mundong puno ng pagkakagulo, ang pinakamataas na tagumpay ay hindi ang pagdaig sa iba, kundi ang hindi pagkalimot sa sarili. Sa mundong puno ng anyo at ngiti, madalas natatabunan ang tunay na damdamin. May mga titig na tila may malasakit, ngunit may itinatagong pananabutahe. May mga tawa na tila kasiyahan, ngunit may kasamang pananabik sa pagbagsak mo. Sa ganitong mundo, hindi sapat ang pagiging mabait. Kailangan ng mata ng pagkaalam, kailangan ng isip na disiplinado, kailangan ng pusong hindi madaling madala ng lambing o pangako. Sa katahimikan ng pagmamasid, sa paghinto bago magsalita, sa pakikinig sa kilos imbes na salita, doon lumilitaw ang tunay na anyo ng mga taong nasa paligid natin. Makikilala natin kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang matagal nang nagpapanggap. Ngunit tandaan, ang layunin ay hindi upang manghusga, hindi upang lumikha ng pader sa pagitan natin at ng mundo, kundi upang mabawi ang kapayapaan sa sarili nating loob. Sapagkat ang kaalaman ay nagbibigay laya,
Ang kabatiran ay nagbibigay linaw. At ang Stoic ay hindi naghahanap ng kaaway. Siya ay naghahanap ng katotohanan upang siya'y mamuhay ng may dangal, tahimik at malaya.